Last 3 games dito po sa Grand Chess Tour Super Rapid and Blitz 2026 Poland, magkakaalaman na talaga kung sino ang champion. Sa kasalukuyan, lamang pa rin po si Niemann. 1 point ahead siya kay Favi at kay Wesley. Pero kung siya po ay matalo at magpapanalo itong si Favi at si Wesley, may chance pang mag-champion si Wesley. Ano po ang nangyari sa last 3 rounds? Panoorin po nyo ng live. Ito po, kalaban ni Wesley, si Ali Reza. Interesting na laban. And then i-analyze po natin yung mga laban after. Enjoy po. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Alright, magsisimula na yung laban. 3 laro na lang po ang nalalabi. Kalaban ni Grandmaster Wesley. So round 16 po ng Blitz event. Walang iba kundi si Grandmaster Ali Reza Firouzja. So far, tie for second si Wesley. Lamang po ng 1 punto si Niemann sa kanila ni Fabiano Caruana. Kailangan manalo ni Wesley dito at sana Niemann matalo kay Sindarov next round. Ay, Gukesh pala next round para makahabol. Pero tingnan nyo yung opening, talagang magkakapilitan to. Magkakapilitan to, mga sir. Larsen's opening ang pinili nitong si Ali Reza. Nimso Larsen po ang tawag dyan. Oh, grabe naman yun, no? Nag-sacrifice agad ng pawn. So, tinikman agad. Knight to H4 with the idea of Queen H5. Mamatihin. Hindi, may mga sacrifice kasi bagsak yung tore. Yan ang gustong gawin. Pero sabi dito, okay lang yan. Walang epekto yan. Simple play Knight H6. Tapos tumira naman po ng Knight to C3. Mabilis na pinawalan ni Ali Reza. Mukhang preparado po si Ali Reza dito. Tingin ko na paghandaan niya. Ito pong si Wesley. Ang bilis tumira eh. Akalaan nyo nag-sacrifice lang ng pawn opening pa lang? Ang bilis tumira. Hanip na yan. No? Inaatake lang po yung pawn. Gustong bawiin. Ano bang best move dito? Ang sabi ng engine, maghanda ka na lang sa development. Mag E5 ka. Control the center a little bit. Ilabas mo yung bishop. Bali pa yung arrow. Ayan, no? Tapos mag-castling ka. Kaso tingin ko ang sinisilap dito ni Wesley, baka naman pwede ko pang depensahan, sinta. Pero hindi pwede kasi may check eh. Pag gumanong ka, sacrifice. Oh. Check. Pagkaharang mo na ganun, pwedeng kain na naman. Oh. Ayun, tatagos dun. Oh. So medyo mali-mali yung araw ko. Pero sana naintindihan nyo, yun ang pwedeng mangyari. Nahihirapan dito si Wesley. Nahihirapan si Wesley. Nag-develop lang ng knight. Okay? Hindi nag-E5. Knight development, it's also good. Basta importante yan, pagka-text, kailangan mo na mag-E5. Anong reason? Inatake yung pawn, kailangan mo depensahan. No? Hindi pwede ito eh, kasi kakapturein pa rin. Dahil pagka-text mo ng ganun, may check kain na ganun. Kaya kailangan mo talagang E5 para maharangan po yung piprank, no? At in E5 na mga sabay F4, ang bilis tumira ni Ali Reza. Maniwala kayo, preparado to. Sa tingin ko, sobrang preparado itong si Ali Reza. Alam na alam niya yung ginagawa niya. Chess player din. Chess player din talaga. Chess player din si Ali Reza eh. Grabe. Handang-handa si Ali Reza dito. Napaghandaan si Wesley. Kinapture lang. Nako, mali daw. Mali. Tagilid na daw pagkaganyan. Alam niyo kung bakit? Meron daw check lang dito. And this time, walang G6 kasi may threat siya dito. Oh. Lalambot, pwede kang sacrificean and then magna-knight take. So yung capture sa F4, hindi daw kagandahan. Ayun na nga po ang nangyari. Pero Wesley, so mukhang okay lang dyan. Tingnan niyo yung king. Naglalakbay. Ang tawag sa kanya, alam niyo kung ano? Biyaherong king. Kung merong biyaherong coach, yung king ni Wesley, biyaherong king. Tatakbo yan para hindi mamate. Malamang dito pumunta. Sabi ng engine, lamang daw po ang white pero okay lang daw kahit papano. Mukhang makakasurvive pa. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Napaghandaan eh. Preparado si Ali Reza. Ang komplikado ng opening pero napaghandaan siya. Grabe no? King to D7, napapaisip si Ali Reza ngayon. Astig yung king move eh. Kining move man lang ni Wesley. Kumbaga yung Lord naglalakad lang eh.
Yung Lord naglakad. Ano ba, susugod niya sa tower ng kalaban? Grabe yung Lord. Lumakad. Grabe. Anyway, ang kagandaan sa tirada ni Wesley na pinawalan, ito pong si Ali Reza hindi makatira. Anong ibig sabihin? Abay, wala na po yan sa home prep. Wala yan sa home prep. Wala yan sa home prep. Tingnan nyo, hindi makatira si Ali Reza. Pagdating naman po sa evaluation ng engine, guys, hindi ganun kalaki yung kalamangan, ha. Slightly better lang daw po. Ito pong si Ali Reza, pero kahit papano, close fight pa yan. Oh, shoutout say hi to them, anak. Hi. Hi. Shoutout sa mga nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Mommy's done watching Mobile Legend? I don't know. You don't know? Oh, kita nyo, pagka ganun, umukay pa eh. Kasi dahil umatras siya na pauwi, hindi ko alam kung bakit, pwede na nga daw, sabayan mo na eh, Knight to D4, atakihin mo yung Reyna, bahala ka sa buhay mo. Oh, pwede din F5, bombahin mo to with pressure pa doon. Oh, ano ka ngayon, boy? Napapaisip, ito pong si Wesley, pwede daw eh. Pwede yung mga ganun tira, F5, Knight D4, that's all engine suggested move. Eto, dito ako nahiwaggaan. Bakit to pinahintulutan? Kasi doble yung naka-threat eh. Ayan oh. Hindi ko nga sure bakit to eh. Ayun, nag-F5 na nga. Gusto ko yung tinira ni Wesison na yan. Nagustuhan ko yan. At nag-queen to D3 na lang. Ngayon tatakbo, queen dito. Ipapalit na yung Reyna. Pag napalit yung Reyna, okay lang kahit yung king nasa kawalan, di ba? Kahit maglakbay ka na sa gitna, goods na yan. Without the queen on the board, yung king mo, ang tawag dyan, hindi na king at the center. Active king na yan. Kasi halos endgame na eh. O di ba? Tingnan nyo, buhay na, equal pa nga daw. Pagdating sa material, lamang pa nga ng isang pawn si Grandmaster Wesison dito. Okay? Lamang pa ng isang pawn. May tirada Bishop E7, napakaganda. Binibigay lang po ito, pero pagka-capture doon, kain ka doon, may capture with a check. Nako, napakaganda. Lamang pa. Oh, anong gagawin mo? Umatras para dumipensa. Kailangan ito depensahan. Hindi ko alam kung paano. Paano ito didepensahan? Hindi ko alam kung paano eh. Pwede ba mag-castling? Nag-castling, illegal yun, sir. Illegal yun. Anyway, anong tira? Pwede capture, takes, tapos check, tapos tulak. O, di ba? Pwede. Makita kayo ni Wesley? Makita kayo ni Wesley? O, eto agad, Rook E8. Yun yung ginawa, Rook E8 muna. Pero mas maganda lang kung kinapture para hindi makakasling. Kasi ngayon, magkakasling na yan. Magkakasling na yan. Anyway, kahit magkasling siya, wala tayong pakialam kasi yung knight tatalo na gano'n. Tapos mamaya sisipain sa mukha yung kabayo na yan. Pag sinipa sa mukha yung kabayo na yan, may threat pa dito si Wesley, pwedeng dumipensang gano'n. Oh, goods na goods pa rin mga sir. Napapaisip si Ali Reza yung oras nila dikit na. Kanina tagilid sa posisyon, yung oras tagilid, pero ngayon humahabol. O, di ba? Oh, nanonood ng MPL yung asawa ko. Nag-castling na nga. Wesison, G4 will be played. Tingnan natin. Yun na nga po yung ginawa. With the threat of Knight F2, saan pupunta yung mga piyesa mo ngayon, Ali Reza? Mukhang persado kang dumipensa. Kaso, pag dumipensa ka, baka pwedeng tulakan yung kabayo or ganito. Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Tingnan natin. Oh, baka pag Rook E1, kainin to eh. Mas palit-palit lang, oh. Ma-save pa nga yung mga pawn. Wow! 1 pawn na pa mangyayari. Oh, sino nagsabing talo na kanina? Ayan oh, lumalaban pa. Naparok iwan na nga. Bishop to G5, most likely. Para ipalit na lang to, iganon. Tapos tutulakan na ganon, aalis. Baka pwede pang masalba yung mga pawn, materially up. Ang problema lang ni Wesley, yung kanyang development, hindi ganon kalinis. Pero okay lang, kanina nga, yung king nananakbo na eh. May queen pa sa board eh. Pero yung nakuha niyang position ngayon, big improvement yan mga sir. Ako na nagsasabi. Big improvement yan. Oh, mapipilitin lahat ng kainin. Pagka knight takes, hindi, pagka-capture kasi persado po ito ha. Hindi mo pwedeng mabawi agad, liberatory mo eh. Ngayon, pagka king takes mo, knight takes ka dito, pwede atang 8-6 lang. Ano man sinasabi ng engine? Yes, 8-6 lang. Knight moves away again, pwede mag G4 na ganun. O, di ba? 1 pawn na pa nga, underdeveloped lang. Tapos, pero bishop, ito pong si Ali Reza, pero okay lang daw yun. Oh, okay lang daw. Buhay pa yun, buhay. Ay, hindi ginawa ni Wesley. Tumalon yung Yoka Baby,
Inatake to. Anong meron? Kasi pag kinapture mo, dito titikim. Ayun, oh. Doon titikim, dito titikim. Kaso, may problema daw yan eh. May problema. Alam niyo kung anong problema niya? May bishop to b5 later. Kakapture rin to, capture, tas bishop to b5, yun na daw ang mangyayari. Pero pagka bishop to b5, pwede ito eh. Diba? Hindi ko maintindihan. Ay, may knight check. Pusang kiring, may ganun. May knight check. Just player din si Ali Reza. Ayun, kinapture, pero mali siya ng kinapture. Eto, may kain dito. Kainin mo lang, baby. Capture lang. Yun na nga po yung ginawa. Okay? Pagdating sa oras, pareho sila. 1 minuto na lang. 40 seconds may get. Wala nang 1 minuto. May threat dito, kaya napaki-move, dumipensa. Alright, next move, gaganito yan. Gaganon. Pag nakaganon, ginanyan. Musang gala, buhay pa. Winning pa. Kasi lamang ng pawn, mga sir. Tama ba yung bilang ko? Yes, lamang ng pawn. Double pawn nga lang. Oh. Goods na goods pa to. 27 seconds na lang si Wesley. 45 seconds naman itong si Ali Reza. Kailangan lang bilisan ng konti ni Wesley. Goods na goods pa to, mga sir. Goods na goods. Kailangan bilisan. Ayun, nag-develop lang. Siyempre, kailangan mo din gumalaw. Ayun, nag-develop lang din. Attacking. Umatake dito. Dito. Ay, hindi. May threat pala dito. Kakainin niya yun. Anong tira? Siguro, depensa na to. B6. B6 will be played most likely. Nag-B6 na nga para depensa. Pumunta naman yung bishop to na hinahataw yung tore. Kaya umiwas lang. Alright? Inatake yung kabayo. Malamang iiwas din. Hindi ko alam kung saan. Dito o dito. Malamang dito kasi pag dito ka, kulong yung bishop mo halos. So dito na lang sa Gedli para mahamon mo din yung Yoka baby. Ganun ang mangyayari. Tapos etong bishop pwede dito. Bilisan mo lang ng konti, Wesley. 33 seconds on the clock pero 9 seconds na lang po itong si Ali Reza. Tumalo na nga po sa gilid yung kanyang Yoka baby. Anong gagawin? Oh, hamunin mo na, palit-palit mo na yung mga piyesa kasi labang ka na ng pun eh. Diba? Good snake, kainin mo na yan para wala nang problema. Yun na nga po yung nangyari. Wala nang problema. Knight d6 hitting the pawn. Hindi, nag-rook to d6. Ang idea, eto. Gusto niya ipalit yung bishop without destroying the pawn structure. Pero ano bang mangyayari? Tingnan po natin. Nag-d4. Binigay yung pawn. Oh my gosh, kaya pala hindi maganda yon. The reason is if you capture, may ganon. Kaya napilitan to. Yun, nagkaroon pa ng pass pawn. Bigla si Ali Reza, nabuhay pa. Pero nakadepensa. Okay, goods pa rin daw ah. Nakadepensa. Tapos ganito siguro, no? O knight to g5. Knight to g5 most likely. Hindi, nag-g5. Aha, tumulak din. Ito yung sunod na hataw niyan. Kailangan mo madepensahan yan. Kiking mo ba na ba siguro? Hindi, gumanito. Ay hindi, dito pumunta. Naguluhan siya. Pati ako naguluhan. Op, inaatake yung Yoka baby. Yoka baby, inaatake mga sir. Tumalon lang, may B4 ba? Hindi pa pwede yung B4. Yun, pinalit. Maganda yan. Sige, palit mo. May ganito, may passport na 2. Nako, mahirap to ah. 2 yung passport mga sir. Lapit. Lapit ng konti. Lumapit din yung king. Inatake yung bishop na paatras. Nako, delikado dahil pair of bishop eh. Mahirap kalabanin yung pair of bishop. Talo pa. Nagkapanikan na eh. Ayan na yung pair of bishop guys. Ayun, wala na. Tuluyan ng bumigay. At mukhang talo na. Grandmaster Wesley Sowale. Ubosh. Tibubush. Kinapture na lang. Wale. Talbos. Natalbos eh. Natalbos mga sir. Ay, grabe. Nagkapanikan kasi. Yun lang. Nanahimik tayong bigla doon. Wala nang chance mag-champion. Ano nangyari muna kay Niman? Natalo si Niman, sayang! Ano nangyari kay Nanalo si Bobby. Naku, time for first yung 2. Third na lang si Wesley. Pero may ilang laro pa. 2 laro pa. Teka lang ha. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May 2 laro pa. Natalo din si Niman eh. Nanahimik tayo dun bigla. Nakakapanghinayang, no? Balikan natin. Grabe kasi kailangan manalo ni Wesley. Sayang, natalo pa naman si Niman.
Anyway, ito po yung tinatawag ng Nimso Larsen. It turns out, this is a line na kung saan prepare po talaga si Alvarez. Kaya tingnan yung oras sa ang gulo ng laban, pero 5 minutes pa siya. Ayan, nag-develop, kinapture, nag-E5, and then nag-F4. Actually, after F4, Engine is suggesting best move ito. Pero ang tinira po ni Wesley, kinapture niya po yan na mali dahil may Queen H5. Yun nga lang, pagka Queen H5, akala ko tagilid na, may plano pala si Wesley talaga. Yung king niya maglagalag, ayan naglagalag eh. At pagka King D7, ang best move ni Alireza dito, castling. Pero ang tinira niya po, tingnan niyo yung oras Wesley, so 2 minutes na lang halos 5 minutes pa itong si Alireza. Tumira po siya dyan ng Queen to F3 na ang tagal niya pong pinag-isipan tapos mali pa. Ang reason niya, gusto niya pong kainin yung F4 and not just that, pwede ka din chumek. Kasi ang nangyari po, Wesley nakita yung best move dito, F5 So hataw dito, may tagus doon. Kaya napilitan chumek, takbo at napilitan kainin yung Reyna. Kung hindi, mawa one piece down eh. Eto namang palit ng Reyna, pabor to kay Wesley. Bakit? Ibig sabihin, endgame, yung king nasa gitna, safe na. Kaya nga equal na daw ito bigla. Ang ginawa po niyan, tumira po ng knight sa G5 na sinagot lang po. Ng bishop to E7, napakagandang development. Unang tingin, kala mo mali Pero may capture kasi dito, saka dito, 2 piyesa makukuha kahit mapabagsak yung tore. Ang ginawa po, nag-knight to F3 na tinirahan ng rook to E8, maganda din Ayan may threat po na kain. Kaya napakasling. Pagkakasling, tumalon yung kabayo. Ito naman yung threat, Na dinipensaan po ng rook to E8 na kung saan tumalon yung knight sa D4. Mali pa nga Mali pa pala yung knight sa D4, Ang idea po ng knight to D4, para po pag kinapture to, kain to. Ang hindi nakita ni Wesley, meron pala dito bishop takes to D4. Tapos pagka-capture mo, bishop to B5. Yan, medyo mahihirapan daw po si Wesley So dyan. Kasi gaganda yung development. Kaso, hindi nakita ni Alireza sa kinapture niya Diba? Ayun niya, kinapture, takes, and then nagkapalit-palit lang, tumalon doon, may threat sa C7, nag-king move. Eto, ang ganda ng king move. Nadepensahan to, nakadepensa din sa may G7. And right now, equal yung laban. Pagdating sa oras, behind si Wesley ng 30 seconds, nagtira po ng bishop to E2, tumira ng bishop to D2, inatake yung kanyang kabayo, tumalon, inatake yung B7, dinipensahan, and then, ayan, bishop F3, nag-rook to D8, and then nag-H3, umatras po sa H6, hindi dito maganda, baka makulong mamaya ang bishop. Anyway, nag-A5 or A4, at ang idea pala ng A4, matindi. Mamaya gaganito at gaganon. Yun yung na-miss ni Wesley kasi hinamon niya po yan Tapos umatras. At pagkatras, yung papaliso, gusto niya madepensahan. Pagkatras, kinapture takes and then tumira po si Wesley ng medyo mali na dito. Ito po yung pinaka mali niya during the game kasi dito po siya nahirapan. Ang tinira niya po kasi rook to D6. Ang idea niya, gusto niya pong gamitin ito para dito. Kaso bumigat ang sitwasyon kasi nagkaroon ng D4, di ba? Ibalik natin, ang pinapatira po talaga dito, knight to D6. Tapos pupunta ka dun pag dinipensahan. May pressure dun. May tulak pa nga ata, may ganun. Eto po tira, knight to D6. Hindi ka pala makaganito, basta-basta. Kasi knight E4 nga, pressure dun. Pag dumipensa ka, may F3 ata. Ayun, grabe, Na-miss ni Wesley. Eto, maganda po intention nito Kaso na-miss niya yung napakagandang sundot sa D4. Hindi mo pala makapture yan kasi gaganituhin ka. Yan yung na-miss ni Wesley na matindi. Nakakalungkot, Okay na yung position Anyway, tumira po siya bishop F6 na kinapture, takes, and then nag-bishop lang po doon na sinagot ng bishop to D4. So, pagka bishop to D4, okay pa rin. Kaso, bumibigat yung sitwasyon bigla. Pagka rook E1, nag-G5, yan, medyo mali pa nga daw to at tamang tira daw ito Kailangan mo kasi matanggal yung pair bishop. Anyway, gumanon, walang oras Nag-C4, pagka C4, umatras yung tore, nag-bishop doon, nag-knight to D6, goods pa rin. Nag-king move na kung saan hindi nakita ni Wesley yung pamatay. Ayan 4 seconds lang kasi, hindi niya nakita na pwede niya palang kainin ito. Threat pa yung bishop. Ang tinira niya is rook doon na mali. Kasi pagkapunta po sa endgame na ito,
medyo alanganin sa kadahilanan na may pair of bishop. Tapos nakakatakot po yung dalawang pass pawn. So ang ginawa nga is nag-b4 na. Pagka b4, kinapture, takes, and then nag-king d7. Ano pa eh? Equal daw, pero sa totoo lang po, ang hirap labanan na may dalawang pass pawn yung kalaban mo. Ang hirap labanan niya, no, mali pa nga, tamang tira daw, bishop g1 eh. Ang hirap labanan yan, dalawang pass pawn. Ayan, no, nakaganyan kasi. Ang best move daw, king to e6. Pero wala eh. O, ayan, umatras. Tapos dito, wala na talaga eh. Ayan, gumanyan na nga. Gusto mo daw, baka makasurvive, baka lang ha, hindi pa sure. Knight to e7. Kaso pag wala ka na oras kasi, weakness ni Wasiso yan, pag segundo-segundo na lang. Tapos over the board. Hindi siya magaling mag-control. For some reason, kuwari, na lang siya, 2 seconds. Nakakaba kasi yan eh. Grabe pressure mo dyan. Yung karamihan sa kanila, kahit master, nanginginig eh. Si Magnus na nakikita kong hindi eh. Minsan nga, nanginginig pa si Magnus. Nakita ko pala one time yun. Pero most of the time, hindi. Nakokontrol niya yung nerves niya. Anyway, gumanyan. Wali. Ayan nangyari. At dahil po sa talo na yan, medyo lumayo. Yun nga lang, may chance pa rin. Kasi sa last 2 rounds, 1 point ahead lang si Niemann saka si Fabi. So kung manalo pa si Wesley, tapos matalo yung dalawa, goods pa. Anong nangyari? Si Wesley po sa round number 17 natabla kay Pedosib. Samantalang si Niemann nanalo po. At si Fabi natabla. So ang ending last round, wala rin dyan si Wesley kasi 1.5 ahead na si Niemann. Anyway, Wasiso last round, napanalo niya po yung kanyang laban kay Sindarov, samantalang si Fabi napanalo din, and then si Niemann napanalo niya din. Kaya ito po ang naging final standing. Champion si Niemann with 22.5, second si Fabi with 22, and Wasiso with 21 points. Hindi nakahabol, sayang. Crucial yung kay Alireza eh. Kasi kung nanalo siya kay Alireza, mas gaganda siguro pakiramdam niya. Baka mapanalo niya pati kay Pedosib. No? Natalo kasi. Parang hindi na ganun ka nagpipilit na. Anyway, yan po ang naging kabuuan ng torneo. Abangan niyo po yung mga susunod na torneo dahil may paparating na naman si Wesley. Grand Chess Tour Classic Romania. Andon sila Sindarov at iba pa. Halos sila din po yung lineup eh. May konti lang pagbabago. Abangan po natin yon. Ako, exciting yun. Mag-start po siya. May May 15 po ata yung round 1. So in 3 days. Siyempre, supportahan nyo po yung ating chess app. Yung Chess Coach app. Available po siya sa Google Play Store. Para po sa mga Apple user, malapit na po siyang lumabas. I-download nyo lang po at free for download po yan. At sana masuportahan nyo, mag-premium kayo kasi ang dami pong mga functions na pwede nyo magamit na talaga makakatulong sa inyong paggaling. Kaka-upload ko din po pala ng bagong video tutorial doon. Panoorin nyo at matuto. Muli ito po yung Coach Freedom Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like, follow, and subscribe. God bless po. Thank you po sa support ulit. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an albatross.